Base sa ginawang investigasyon ng Commission on Audit o COA, kumpirmadong may ilang mambabatas na nagbibigay raw ng kanilang pork barrel sa mga questionableng NGO. Sa susunod na mga araw ay ilalabas na ng COA ang resulta ng kanilang ginawang pagsisiyasat. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, tama, nakatakda nga ilabas ng Commission on Audit ang resulta ng kanilang ginagawang special audits sa kaugnay sa kung paano ba ginagastos ang mga tinatawag na Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang pork barrel ng mga mambabatas. Kinumpirma rin, Jessica, ni COA Commissioner Heidi Mendoza ang naunang lumabas sa kanilang ginawang pagsisiyasat na meron ng ilang mambabatas na inilagay ang kanilang pork barrel sa ilang questionableng NGOs. Mapa-administrasyon at oposisyon, napag-alaman ng Commission on Audit na nagbigay umano ng kanilang nakalaang pork barrel sa mga questionableng NGO. Ito raw kasi ang isa sa mga findings ng COA Special Audit Report tungkol sa kontrobersyal na PDAF. Nabanggit na po ni Chair so hintayin na po natin yung report. Nabanggit po niya na it's more than 10 billion, there are more than 20 NGOs, and hindi kami pwedeng sabihan na namimili dahil both administration and opposition ay nakikita po na doon sa report namin pong ilalabas. Matagal na raw inimbestigahan ng COA kung paano ginagamit ng mga kongresista at mga senador ang kanilang pork barrel. Bago pa man daw pumutok ang pasabog ng tinaguriang pork barrel scam whistleblower na si Ben Hruloy kaugnay sa umano'y maanumalyang transaksyon na mga NGOs na pagmamay-ari umano ni Janet Lim Napoles sa paggastos ng PDAF ng ilang senador at kongresista. Itinanggi na ni Napoles ang paratang ni Luy. As early as 2005, 2006, 2007, may mga findings na po kami sa mga PDAF at may mga disallowances na po kaming in-issue. Kinumpirma din ni Mendoza na may mga senador na na-audit at nakapagbigay di umano ng bahagi ng kanilang pork barrel sa isang di kilalang government-owned and controlled corporation na Zinac Rubber State Corporation o ZIREC. Bago po lumabas yung whistleblower, naglabas na rin po kami ng report namin sa ZIREC on the report on the PDAF ng 4 or 3 senator at kung saan sila inilagay at kung ano po yung aming mga findings doon. Then, timely lumabas po yung whistleblower. Mula 2007 hanggang 2009, umabot sa 50 NGOs ang dumaan sa mga PDAF. Pero ang ilan dito, tila suki na raw ng ilang mambabatas. Meron din ho kaming napupuna na merong 4, 5, siguro less than 10 na kumbaga sila yung sasabihin nating well-connected ba ang tawag doon, na parang naandun sila sa lahat. Nandun siya sa isang ahensya ng gobyerno na national, nandun din siya sa isang korporasyon, nandun din siya sa isang local government, nandun siya sa noong 2007, nandun din siya noong 2010. Jessica, sa gitna nga ng mga kontrobersyang ito ay payo ng COA sa mga implementing agencies na ayon sa batas ay may karapatang mag-disburse ng pera doon sa mga napiling NGOs ng PDAF o mula doon sa PDAF ng mga kongresista ay suriin nilang mabuti at pag-aralan ng ang pipiliing NGOs bago nila ibigay yung pera dahil make sure na ito ay legitimate at maayos ang transaction at pagpapalitan ng pera dahil after all, ang reputation nila at pangalan na nakasalalay dito. Kaugnay naman doon, Jessica, sa ginagawang sa issue doon sa computer deliveries mula doon sa DOTC, ay naantay ngayon ng COA, Jessica, yung reply mula doon sa 500 computer units na tatanggap sana noon kung talaga bang na-receive na nila ito dahil hanggang sa mga oras na ito, Jessica, ay wala pa lang silang reply kung talagang na-receive nila ang mga computer na ito. Okay, ang nakakapagtaka lang kasi bago sa DOTC itong si Secretary June Abaya pero siya ang sumasagot ngayon. So, yung statement niya kanina na posibleng ganito, hindi natin malaman kung alin ba talaga doon. Jessica, kino-confirm, yun nga daw yung nagpapatagal sa investigation ng COA dahil may mga kino-confirm nila, pinag-ano nila kung tama ba kung talaga bang galing sa PDAF ng mga kongresista, yung pinangbili doon sa mga computers o talagang sa budget ng DOTC dahil it appears, sinasabi ng COA kanina, Jessica, it appears na mukhang galing nga sa isang budget ng DOTC yung pinambili ng mga computers pero nakasaad nga daw doon sa SARO yung pangalan ng ilang kongresista pero ito nga ay they're trying to resolve all of this issue kaugnay naman doon sa pagsagot ni Secretary Abaya kaugnay dito ang sabi lang ng COA, just wait for our final report na ilalabas namin sa mga susunod na araw. Okay.
JP, so alam na natin, tapos na yung investigasyon. Bakit daw hindi pa nila nilalabas? Yun nga, Jessica, ang sinasabi nila sa atin, bilang COA, they want to make sure na kung ano man ang ilalabas nilang resulta, ito ay accurate at talagang sakto at wasto dahil napakaraming araw mga implementing agencies at kagaya nga na nabanggit ni Commissioner Mendoza, around 50 NGOs yung kanilang iniimbestigahan ika nga at syempre iba't ibang PDAP yan ng ilang mababatas kaya hindi raw sila basta-basta makapagbibigay hanggat hindi sila sobrang sigurado. Okay, so dino-double check. In the meantime, kinonfirm niya, no? Kasi ang unang lumabas ang napuruhan, ang naakusahan na mga mambabatas, lalo na mga senador, na naglalagay ng kanilang pork barrel di umano sa mga fake na NGO, nagkataon na puro mga tiga-oposisyon. Pero si Commissioner Mendoza, in your interview, confirmed na meron ding mga tiga-administrasyon na ganun din ang ginawa. Naglagay ng pork barrel funds nila sa mga peking o questionabling NGO. That's true, Jessica. Pero sinasabi ni Commissioner Mendoza, sinisigundahan niya yung naunang pahayag ng COA chair yun nga, abangan daw sa mga susunod na araw. In fact, hindi pa sila sure kung next week o susunod ba nga na ba na araw o next week o next week nila mailalabas yung full report ng kanilang ginagawang special audit at tiyak daw ang garantiya nila sa publiko talagang hindi raw sila pwedeng akusahan na sila ay talagang in favor of one party dahil meron nga daw talagang mga tiga-administration ang kasama rito. Okay, aabangan natin yan at kailangang tutukan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.